Ito ang pinakaliblib na bayan sa Bacon, Benguet. Isang komunidad na tahimik at payapa na napapalibutan ng magagandang kabundukan. At mayroon din tayong isa pang natuklasan. Paano nga ba mapupuntahan ang bayan na pinapalibutan ng magandang kalikasan at ang isa sa pinagmamalaking waterfalls sa Bacon, Benguet? Ang Mangta Falls sa Bacon. Pagkatapos ng night ride dito sa Baguio, napag-usapan namin na puntahan ang isang falls sa Bacon, Benguet. 7:30 ng umaga sa pagkakaalam ko, nag-take off kami sa may Lafayette Luxury Hotel. 3 oras at kalahati ang babiyahin namin galing Baguio papuntang Bacon, Benguet. At ang ruta namin, dadaan sa bayan ng Tublay, Kapangan at Kibungan na first time naming madadaanan. 106 pesos panibagong gas natin kay gulat. Hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe, medyo ramdam na namin ang init dahil late na ang alis namin galing Baguio. Pero kahit mainit na, yung hampas at dampi ng simoy ng hangin, malamig pa din. Kaya binabalik-balikan namin at masarap pagmotor sa parting ito ng Cordillera. Dagdag mo pa, makapigil hiningang tanawin. Hindi ka mabuboring sa takbuhan o sa layo ng biyahe pag puro ganito ang makikita sa mata mo. Simpleng kasiyahan sa pagmumotor na may dalang kwento na ang buhay parang gulong lang yan. Minsan masarap, minsan mahirap, kaya laban lang ka one trip. May mga parte din ng kalsada na puro lubak. Sa pagkakaalam ko, parte pa to sa bayan ng Kapangan. At may nabasa pa kami sa gilid ng kalsada na ang nakasulat, sinking area. Kaya kahit anong ayos sa daan, biglang bababa pa rin ang lupa nito. Kahit ganun pa man, mag-i-enjoy ka pa din sa lugar na to. Dahil sa kakaibang landscape sa bundok, plus dagdag adventure pa ang mga kalsadang tatawid sa mga kabundukan. Halos puro maganda ang nakikita naming tanawin. Hanggang sa marating namin ang bayan ng Kibungan dito sa Benguet. Napagkasunduan na dito na rin kumain. Alas 10 na rin sa mga oras na to, kaya kasama na ang tanghalian nito. Kung napapansin nyo, organic rice ang siniserve nila dito. Plus mo pa ang gulay at mainit na sabaw. Kailangang busog bago sumabak sa mahabang lakaran mamaya. At pagkatapos kumain, ilang ulit ding napahinto mga ganitong tanawin. Mismong bayan ng Kibungan. So ilang minuto pa lang, mga 5 minutes away. So meron kaming nadaan ng spot na parang hindi kayo huminto rito. Grabe yung landscape. Dito pa lang pakita ko sa inyo. Ayan o. Yung landscape niya kakaiba talaga. Ayan o, bato-bato. Nagpapatagal at kasama na to sa biyahe natin. Bihira lang tayo mapadaan, kahit 1 minute lang, susulitin natin yan. Magsasawa ka sa puro palikong daan dito ka one trip. Feeling ko nga para akong umakyat ulit sa new highest point sa Tinok, Ifugao. Sa oras na to, feeling ko kami lang ang dumadaan. Walang kasabayan o salubong, talagang sasadyain mo pa ang lugar na to. Wanto sawang losong at ahon ang may experience mo dito. Yung kasama nating si Rudy, ginawang motor na may kasamang bisikleta ang kanyang alaga para may dagdag hatak paakyat. Gapang kong gapang, pero kinaya ng Honda Click 125 natin na si Gulat. At mabuti, binigyan tayo ng magandang panahon. Pero pag sa ganitong lugar, pabago-bago ang panahon na di natin alam kung bigla na lang bubuhos yung malakas na ulan. Kaya minsan may mga basang kalsada tulad nito at mga tanim na gulay na hanap buhay ng mga tao dito. Napapansin nyo din ba na dumadaloy na lang sa kalsada ang mga tubig? Habang papalapit tayo sa drop off, puro palusong at may falls tayong nakikita sa mga bundok. Feeling ko ka one trip, parang nagmamaniho ako sa ibang dimension sa sobrang ganda ng tanawin. Pagdating sa jump off, hindi na kami nagsayang ng oras dahil sabi sa aming tour guide, halos 2 oras ang lakaran. Depende pa yan sa bawat pahinga at hakbang. At ito na yata ang magandang basketball court na nakita ko. Dito rin ang daan papunta sa kilalang Mount Kabunian. Pero Mangta Falls ang dadayuhin natin ngayon. Sa bungad pa lang ng lakaran, busog na ang mga mata mo sa tanawin. At nauna na yung mga ibang kasama natin. Kahit nahuli tayo, okay lang. Mas lalo nating na-appreciate ang ganda ng kalikasan. Mabubudol kaya tayo sa lakaran na to. Ito yung unang hanging bridge na may maliit na dam sa baba. Na kung halimbawang takot ka sa ganito kataas, diretsong lakad ka na lang hanggang makarating sa kabila. Hey! Yung buntag ko yan. Yan. Grabe naman yan. Yan o, parang pinabasa niyo. Pero normal lang daw yan. Ito naman yung malaking tubo na dinaanan namin. Sa una pa lang, mapapaisip ka kung bakit may malaking tubo sa gilid ng bundok na parang tubo lang ng Maynilad. At sabi sa aming tour guide, itong malaking tubo ay dinadaluyan ng tubig papunta sa planta o tinatawag nilang hydropower na pinanggagalingan ng kuryente ka one trip. Akalain mong sa paglilibot natin dito sa Benguet, may natutuklasan tayo. Sobrang haba at laki ng tubong nilalakaran natin na first time namin ma-experience. Sobrang galing ng gumawa nito. Ito paakyat naman o. Yan. Sobrang haba yun. Oh? Dito. Hindi, may science dyan. Sige pre. Mga ka-one trip, hindi pa rin natapos yung tubo na to. Sobrang haba. Laki. Parang tubo na Maynilad. Napasabak tayo sa mga ganitong lakaran pero carry lang. Kung makikita nyo, halos ilang dekada na din ang nakalipas ang planta na to. Na malaking tulong para sa supply ng kuryente. Hydro power plant, sabi ni Kuya. Hindi natin alam na mayroon pala dito sa Bacon, Benguet na
hydropower plant. Pero hanggang ngayon, nagagamit pa din. Halos isang oras na tuloy-tuloy pa din ang lakad namin. Pahinga lang ang nagpapatagal sa lakaran. Sagana sa mga falls ang lugar na to. Bigla ka na lang makakita sa banang taas at magugulat ka sa ganda at taas nito. Pambihirang landscape sa bundok na nakakamanghang pagmasdan. Ito na rin yung pangalawang hanging bridge na tatawirin natin na napakahaba at napakalalim na din sa mga taong takot sa taas at di ka pwede kung madali kang mahihilo. First time ko din makakita ng buga ng tubig na malapitan na ganito kalakas at ito na yung sinasabing hydropower na pinanggagalingan ng kuryente papunta sa mga kabahayan. Sobrang sarap sa pakiramdam mga ganitong lugar na pinaghihirapan mong puntahan. Napakaganda ng kalikasan, Kawan Trip. Halos lagpas isang oras na din kami naglalakad ng tuloy-tuloy. Ramdam mo na yung sakit ng tuhod at pagod. Pero pagdating namin sa destinasyon, masasabi talaga nating sulit at worth it ang paglalakad natin sa magagandang tanawin at waterfalls dito sa bayan ng Bacon, Benguet na naghihintay sa mga bisita tulad natin. Isa ito sa nakatagong falls dito sa Bacon na mas kakaiba at mamangha ka pag nakita mo ito sa personal. Sobrang natural lang yung taas nito na may malinaw at napakalamig na tubig. Panalo sa amin ang mga ganitong bagay na mahilig pumunta sa lugar na sinusulit ang bawat pagod. Pero kung hindi ka sanay sa mga lakaran or akyat panaog sa kabundukan, mapapagod ka agad at mahihirapan dahil di biro ang ahon at lusong na tatahakin para marating ang ganito kagandang tanawin. Hindi sayang lakad yung pagod natin kasi yung tingnan mo naman yung Mangta Falls. Grabe. Oh. First time natin dito, napakasulit, worth it yung lakad natin. Worth it yung punta natin dito sa Mangta. Dito sa likod naman natin, may falls pa. Ayan oh, may falls. Grabe. So ito yung landscape na ang lupit na landscape na to. Oh. Dito na din kami mag-uubos ng oras para mag-enjoy dahil pinagpagurang puntahan ito. Sa mga balak magtanong kung magkano ang nabayaran namin, 280 pesos per head na mga pinagsama-samang fees, 800 pesos naman para sa tour guide na ambagan para sa aming apat at magdepende pa yan sa mga pupuntahan. Pagkatapos makapagtampisaw, balik na ulit sa paglalakad at kung saan kami dumaan kanina, yun pa din ang ruta na mas marami ang paahon kaya mas madali na ding hihingalin. Dagdag bigat pa yung basang damit na suot pa namin. Dapat handa kayo pag balak niyong pumunta dito at mas importante gamit lang ang bibit-bitin, Kawan Trip. Dito na rin kami magpapahinga sa may tindahan dahil inabutan na ng ulan sa paglalakad. Lokal na lokal yung tropa natin si Dodi na nagluto ng itlog at humigop ng noodles pampainit sa tiyan natin. Sa yung rainbow. Saktong alas 6 na ng hapon sa mga oras na to. Pagkatapos makapagbihis ang lahat, sibat na agad kami at ang plano sana, didiretso sa may La Union. Dahil sa pagod at walang ibang mas malapit na ruta, kung anong dinaanan namin kanina, yun din ang pabalik na ruta. Yung malakas na ulan kanina, buti na lang napalitan ng maaliwalas at magandang panahon. Masasabi kong kahit pagod, sulit yung experience natin dito sa Bacon, Benguet. Hanggat kaya pa natin, susubukan natin yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Ang magmotor sa mga lugar na pangarap nating puntahan, kahit araw man o gabi, ang sarap magmotor, Kawan Trip. Panibagong full tank natin kay Gulat, 187 pesos. Dahil sa Baguio pa din ang daan namin, napagpasyahan namin na dito na lang magpahinga dahil sa pagod na din ng mga katawan namin. Morning Baguio. Ay, doon kami nagstay. Kahit papano, bago bumaba ng Baguio, nakapagpahinga tayo. Halos din na kami lumabas para maglibot at nagpahinga na lang. Mag alas 12 na din nang mag-take off kami pabalik ng Maynila. Hindi na rin kami nakapamili sa bagsakan ng gulay sa may Baptisi, La Trinidad at dito na lang bibili sa may gilid ng Kinon Road. Sa mga di pa nakakaalam, madadaanan nyo ang sikat na Lions Head pag sa Kinon Road ang ruta nyo. Sobrang solid na experience sa biyahe at na-enjoy natin ito. Sabi ko nga, yung pagod, isang araw lang yan. Pero yung naipong mong alaala habang buhay mo yung dala-dala, huwag nyo sayangin yung pagkakataon hanggat kaya pa. Kaya sulitin muna, Kawan Trip, kung may oras ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Hanggang sa makalabas na tayo sa Nueva Ecija at nagpaalam na din tayo sa mga kasama natin. Isang sulit na namang biyahe ang nabuo. Hanggang sa susunod na video, salamat sa panonood. Ano, Kawan Trip? Sama ka sa biyahe ko?